Mga sangkay, sa sobrang tindi ng mga binibitawang mga akusasyon nitong may kargang representative na si Kiko Barzaga, tingin ko pwede na po siyang pwede na po siyang kasuhan dito mga sangkay at ipakulong. So, ayun nga po mga sangkay, may bago na naman po siyang pasabog. Ngayon, laban po kay PBBM. Tingin ko, pwede na po talaga siya dito, no? Si BBM, kung ako yung presidente, no? Talagang siseryosohin ko ito at ipapadlock ko itong si Kiko Barzaga. Wala naman po sila magagawa dyan, eh. Kasi alam nyo, pwede na mga sangkay mag-file ng kaso laban sa kanya. Eto, kagaya na itong kanyang akusasyon na naman mga sangkay na matindi. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, road to 2 million subscribers na po tayo, padami po tayo ng padami. Kaya naman makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Sa lahat ng mga solid sangkay, shoutout po sa inyong lahat. Comment down below, #solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Alright? Para magkakilala po tayo dito sa YouTube at maging sa Facebook. Ngayon, mga sangkay, eto. Ito yung pasabog ni Kiko Barzaga. Inakusahan daw po, di umano, ni Cavite Representative Kiko Barzaga, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na umano'y may planong ipatumba. May plano daw pong ipatumba. Sino? Si PRRD. Ibang klase po mga sangkay itong taong to. Kaya po yung pinsan niya, si Nino Barzaga, galit na galit po sa kanya. Kasi ayon po ko sa kwento ni Nino, hindi ko alam kung gaano katotoo yun, mga sangkay, na pinipilit di umano siyang magtawag dito, magsuporta. And sabi naman ni Kiko, ni Nino, gawin mong matino. Yung ginagawa mo, hindi mo ako kailangan utusan. Ewan ko kung totoo yun na magpinsan sila. Pero ayun nga po mga sangkay, ito, matindi na po itong ginagawa niyang mga akusasyon kay BBM. Kagaya po nito, papatumba daw ni PBBM, si PRRD. Maniniwala ba kayo doon? Nandun na sa dahig. Matanda na po si Tatay Digong ipapatumba. Maniniwala ba kayo doon? Mga sangkay. Nakaraan, siya rin po ang nagsalita na sila BBM daw po ang nagpasunog sa isa pong building ng DPWH sa Quezon City. Doon pa lang mga sangkay, pwede na po siyang kasuhan eh. May ebidensya ba siya? Pag wala, pwede siyang balikan dyan mga sangkay. Pero, ewan ko eh. Sobrang bait ang Pangulo natin. Kung panahon po ito ni PRRD, wala na. Naghihimas na po ito sa loob. Ayan, si dating Pangulong Rodrigo Duterte habang nakakulong daw po doon sa The Hague, planong ipatumba. Ang tanong nga dyan ano pang purpose? Bakit kailangan pang gawin yun ni BBM? Nandun na nga po. Malabo na po yun makalayas si PRRD doon. Kasi may mga daw po talaga, maraming ebidensya at may mga testigo. Kaya nga po ang ginagawa nila PRRD ngayon, huwag matuloy, huwag mag-proceed ang kaso. Kasi once na mag-proceed na ang kaso, doon nalalabas ang mga ebidensya. At doon na mga sangkay na matutuldukan, na wala na. Totoo yung final na kaso sa kanya at kulong po siya doon. Ganun ang mangyayari sa kanya. So, dito mga sangkay, malabo itong plano ni itong sinasabi ni Kiko Barzaga Kasi unang-una matanda na si PRRD, 'di ba? At nandun na po siya sa The Hague. Ano pa ang purpose? Ano pang benefit nun kay PBBM kung ipapatumban niya si PRRD? 'Di ba? Anong benepisyo pa doon?
At saka hindi po yan basta-basta magagawa doon. Remember, nasa Netherlands po yan. Hawak po ng ICC yan. Citizens, President Marcos plans to end the life of former President Duterte. Yan. Yan po yung kanyang pasabog. Ayon kay Barzaga, may kinalaman umano ang Marcos administration sa paghina ng katawan daw po ni PRRD. Delays involving President Duterte's trial has led me to suspect that they have something more sinister planned. Based on information I received from my private intelligence network in The Hague, Netherlands. Panis! Panis, may private investigator po siya doon. Ayan oh. May private intel itong si Kiko Barzaga. Salute! Ang lupit mo! May sariling ala CIA. Si Kiko Barzaga. Galing. Ayos ka, bata. I received from my private intelligence network in The Hague, Netherlands. The poor treatment and lack of medical attention by the International Criminal Court for former President Duterte was deliberately done under the instructions of the Marcos. Para labo nun. ICC, uutusan ng presidente ng Pilipinas? Sino para gawin yon? ICC po yun eh. Pambihira talaga ito si Kiko. Wala na. Alam nyo kasi ang mangyayari dyan, ganito lang kasimple. Sabi niya para mapilay daw ang pamilya Duterte at humina sa mga botante sa susunod na presidential election. Hindi po totoo yan. Alam nyo, kung marunong ka mag-isip, ganito lang yan. Pag pinatumba si PRRD, lalong lalakas si VP Sara. Dahil makakakuha ng atensyon at suporta ng taong bayan ang pamilya nila. Bobo din po talaga no? Hindi nang-iisip itong si Kiko Barzaga Parang nung panahon po ni Ferdinand D. Marcos. 'Di ba? Yun din yun ang daling sabihin na si Ferdinand D. Marcos ang nagpatumba kay Ninoy Pero, kung iisipin mo, hindi gagawin yun ni Ferdinand D. Marcos. Bukod sa magkabrad sila sa fraternity, guys, matalino si Ferdinand D. Marcos. Alam niya na kapag ginawa niya yun, magwawala ang taong bayan at makakakuha pa ng simpatya sa iba. O anong nangyari? Nung pinatumba, nakakuha nga ng simpatya. Di ba? Nakakuha ng simpatya. So kapag ginawa din po ito kay PRRD, mali po yung mali po yung kumbaga may mga tumatakbo lang sa utak ni Kiko Barzaga na akala niya, oo nga baka ito yung tamang gawin. O di kaya may mga tsumutsutsu sa kanya. Pero kung iisipin natin, kapag pinatumba si PRRD, makakakuha pa kamo ng suporta sa taong bayan ang pamilya Duterte. Makukuha nila yung simpatya ng taong bayan. Bonak mo talaga, Kiko Barzaga, di ka marunong mag-isip. Naturingang representative ka pa naman. He plans to gradually weaken the former president's health to increase the chance of death before his release and to ensure that the Duterte family... Wala na. Before his release? What? Hindi nga makakalaya si Tatay Digong dahil nga may ginigisa po doon yung kaso. Di ba nga po ilang beses na po hindi sila pinagbibigyan? Kasi mabigat nga daw mga sangkay. May mga ebidensya. We will ewan ko sa'yo, Kiko. not have a political resurgence in the upcoming 2020. Nagbabala si Barzaga na maaaring humantong sa gulo ang kumpanya. Oh, eto na ha. Nagkabuhol-buhol na ang sinabi ni Kiko Barzaga. Nung una, sinabi niya mga sangkay na ang purpose kung bakit ipapatumba daw po ni PBBM si PRRD para humina daw
si VP Sara, humina daw po ang suporta ng taong bayan sa mga Duterte. Tapos dito na naman, sabi na naman niya, nagbabala si Barsaga na maaaring humantong sa gulo ang pagpanaw ni PRRD. Bobo mo. Ano ba talaga, boy? Nagkakabuhol-buhol yung sinasabi mo. Anak ng toko ah. Wala to. Di marunong mag-isip. Sayang yung pagiging sayang yung pagiging representative nito, hindi ginagamit yung utak. Di ba? At si Marcos daw ang sisisihin sa pangyayari. Kita nyo? Di ba? Yun ang sinasabi ko. Kapag pinatumba si PRRD, makakakuha ng simpatya yung taong bayan sa mga Duterte. Kasi, biruin nyo, sino ba sisisihin? Si BBM. Di ba? Makakakuha ng simpatya. Yung mga sinasabi ni Kiko Barsaga, hindi na po nagtutugma. Nung una, sinabi niya ang purpose kung bakit ipapatumba si PRRD para daw po humina yung suporta ng taong bayan sa mga Duterte. Tapos ngayon na naman, kapag nangyari ito, magkakagulo kasi ang mga tao magwawala, sisisihin si Marcos. Ano ba talaga, boy? Wala ito, di marunong. Possibility of his death while in prison would be disastrous for our country and may be the start of a bloody civil war between Luzon and Mindanao. There is nothing that can be done here. We will all suffer due to the mistakes of President Marcos. Wala to, mga sangkay. Yung mga sinasabi ni Barzaga, hindi tumutugma sa kung ano yung statement niya. Hindi tumatayo sa kung ano ang una niyang sinabi. At sa huling sinasabi. Naglalaban nagrarambolan Sabi niya, kaya ipapatumba si PRRD para humina yung suporta ng taong bayan. Pagdating sa dulo, kapag nangyari ito, magkakagulo kasi ganito-ganito si Marcos. Hindi, ang punto doon, nakakuha ng suporta ng taong bayan ng mga Duterte. Ano ba talaga, boy? Hindi na namin maintindihan. Well, pero kung ako yung presidente ng Pilipinas, pakasuhan ko na to Kasi, namimihasa Lahat ng kanyang mga sinasabi, wala naman po siyang ebidensya. Ayon lang sa kanyang intel na hangin ata dun sa Netherlands. Diba? Last time, yung pagkasunog ng building dun sa DPWH, si BBM din po ang kanyang sinisi. Nagpasunog daw. Anak ng toko. So sana masampulan na po ito. Yung NBI sana to. Kasi hindi titinuyan hanggat wala pong sumusupla. 'Di ba? Well guys, kayo ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita niyo na i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.